Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay i-update ko kayo ulit kung ano na yung hitsura ng mga succulents ko na nakatanim sa clay pots. At meron din naman ako ditong mga succulents na nakatanim sa plastic pots. So i-update ko kayo kung ano na yung hitsura nila at kung ano yung napansin ko sa kanila. At may parating nga pala kaming bagyo at ngayon ay umuulan, pero hindi naman siya tuloy-tuloy na umuulan. Pahinto-hinto yung ulan. Tapos, eto nga palang mga succulents ko dito guys, ay madalas ko nga pala to silang diligan. So, once a week dinidiligan ko sila kasi nga, ang bilis talaga nilang matuyo. Tapos, yung ginamit ko dito na potting mix ay kung ano yung ginamit ko doon sa mini greenhouse na nakatanim sa plastic pots ay yun din yung ginamit ko na potting mix dito sa ginamit kong clay pots. So, ang kaibahan lang talaga ay yung pot na ginamit ko. Tapos, etong si Santa Luis, lagi na lang soft yung dahon niya. After ko siyang diligan, siguro 3 to 4 days, tuyo na siya at hindi siya nakakakuha ng maraming tubig. Hindi pa sapat yung tubig niya. Kaya naglagay ako nitong parang pinggan. Tapos, nilalagyan ko ng tubig dyan para kusa na lang mag-absorb yung tubig sa kanyang lupa. Ayan. So, sa ngayon ay okay na yung dahon niya. Pero yung iba dito ay walang mga ayan. Hindi ko na nilagyan. So, pinipili ko lang kung alin yung nagkulang ng tubig. Kasi nga, may iba talaga dito na kulang yung tubig na nakukuha nila. At ito nga pala yung Frolifica ko na dati na pagkatanim ko, pinakita ko na to dati sa inyo guys, nung nandun pa siya sa mini greenhouse, nung medyo malamig pa yung panahon, napakaliit niya. Ngayon may mga na siya, may mga babies na siya. Tapos itong mga dahon sa flower stalk, kahit napakaliit niyan guys, ay nagkakaroon niya ng baby. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung mga dahon sa flower stalk, tapos binubudbud ko lang din dito sa pot niya, ayan, para mas lalo siyang dumami. So, ayan na yung hitsura niya. Medyo lumaki na yung kanyang rosette at yung iba ay bumubuka na rin. Yan, di ba? So, kitang-kita na talaga siya. Hindi siya katulad dati na napaka-sarado ng dahon. At ito naman si Kieselringiana ko. So, nung niripat ko nga pala siya, nahiwalay yung mga babies sa mother plant. So, ang ginawa ko, tinanim ko na lang siya dito. Pinagsama-sama ko na lang sila sa pot na to. So, ang ginamit ko ditong pot ay malapad siya, malaki siya, kaya lang hindi siya masyadong malalim. Ayan. So, pinagsama-sama ko na lang sila. At yung mga hindi ko na alam kung sino yung mother plant dito. Kasi magkasing laki na sila ng mother plant tsaka yung babies dati. Ayan. Lumalaki na sila at yung dahon niya matigas na rin. At may mga baby na rin. Ito, baby to siya na naipit. Ayan. May mga babies na lumalabas na bago. Ito, babies din to. Ayan. So, nagkaroon na siya ng baby. At lumalaki na rin siya, guys. Ayan. Tapos, ito nga pala yung i-propagate ko sa buto. So, nag-pollinate ako dati ng rose cabbage tsaka golden glow. So, ito na siya guys. So, marami akong ganito. Pero, hindi pa ako nag-propagate nito sa dahon. Pwede to siyang i-propagate sa dahon. At yung dahon niya, medyo makapal i-compare dun sa rose cabbage. Medyo manipis kasi yung dahon ni rose cabbage compare dito. Ayan. Parang namana nila yung dahon ni golden glow na makapal. Ayan. So, iba-iba yung hitsura nila. May kumukulay na pula, meron ding hindi masyado. Ayun. Tapos, ito yung nagiging dilaw. Sa sobrang init to siya guys. Kaya naging dilaw yung dahon niya. At yung ngayong taon, plano kong hindi muna maglagay dito ng UV cut kasi gusto ko silang subukan kung ano yung magiging hitsura nila kapag hindi ko sila nilagyan ng UV cut. So, hayaan ko lang silang ma-direct sunlight. Basta wag lang silang maging rain or shine kasi may bubong naman dito sa patungan nila. Kaya lang hindi ko lang sila lagyan ng UV cut. Tapos ito nga pala siya, si Sabrim. Ayan. So ito nga pala ay tinanim ko isa-isa. One head yan lahat guys. Pinagsama-sama ko lang kaya cluster siyang tingnan kasi ang dami ko ng ganito kaya gusto kong cluster tingnan sila at ang tigas ng dahon niya. Tapos ito naman si Mibina, ayan. So, ito nga pala ay tinanim ko sa sa plastic pot at paumbok yung pagkatanim ko, ayan.
'Diba? Ayan yung hitsura niya, guys. Sinadya ko talagang paumbok yung pagtanim sa kanya. Yan, 'diba? Ang ganda tingnan, paumbok. Tapos may mga ano na rin siya, mga babies na rin siya na lumalabas. Ayan oh, ito babies yan, yung maliit sa baba, babies yan. Ayan, eto, baby yan siya, guys. So, may mga babies na siya na naglabasan. Yung iba ay naipit nga lang dahil nga sa sobrang, ano niya, sikip niya. Ayan, ang daming baby talaga sa ilalim. Tapos, eto naman si Allegra. So, ito nga pala ay hinedkat ko noon. Tapos, medyo pumangit siya last year. Lumiit siya ng lumiit. Tapos, ito lahat mga babies lang sa puno. So, ito siya yung pinakapuno. At, yung mother plant yata ay, hindi ko na alam, parang nag-goodbye na yung mother plant. So, ayan, mga babies yan lahat, guys, na para nang nag-cluster. Tapos, ito naman si Black Rose. So, yung Black Rose ko sa mini greenhouse ay hindi na ganito ang kulay niya. Nag-fade na talaga yung kulay niya, yung Black Rose ko sa greenhouse. Ito, may ano pa siya, may kulay pa siya. At matigas yung dahon niya dito. Yan, maganda pa rin yung kulay niya dito, guys. Yan, lalo na yung gitnang rosette niya, may kulay pang natira. Ayan oh, ayan, 'di ba? Maganda pa yung kulay niya, yung pagka-brown, may brown siya, ganun. So ayan. Medyo hindi pa siya masyadong malaki dito. Tapos eto naman si Old Egg. Ito nga pala ay galing doon sa mother plant. Tinanggal ko siya at nilagay ko siya dito. Yan. So, soft yung dahon niya sa baba, tapos yung sa ibabaw ay matigas na, yan. Unti-unti na siyang nag-establish dito. Yan. So, maganda yung kulay niya. Mapula-pula pa rin siya dito. Tapos, ito naman si Ebony. At, ganun din yung dahon niya sa baba. Soft pa rin. Pero yung mga bagong dahon niya sa ibabaw, matigas. Ayan. So, ito nga pala, si Ebony tsaka si Old Egg. Hindi ko sila pino-full water. Hindi katulad ng mga ano ko dito, ibang succulents ko dito, katulad nito, ayan, full water ko to sila. Kaya lang ito, hindi ko binibigyan ng full water kapag nagdilig ako dito. Kasi nga, medyo maselan sila. Napansin ko yung mga ganitong variety na succulents, lalo na kapag summer, medyo maselan sila, guys. Mabilis silang magkakamashi yung dahon at baka bigla na lang silang mag-goodbye. So, hindi ko sila full water kahit yung dahon nila sa baba ay soft pa. At ito naman si Agaboides Miranda ko na napaka-sipag magbigay ng babies. So, mayroon din ako neto sa mini greenhouse. Nakatanim din siya sa plastic na malaking pot. At ito siya ang mas maraming babies. Ayan, mayroon ditong bagong lumabas na dalawa sa ilalim. Ayan, oh. Ayan, maliit pa, guys, bagong labas. Ayan. So, ang sipag niyang mag-babies. Mayroon siyang 8 babies. Ayan. So, yung dati niyang babies na maliit, ayun, ngayon malaki na. Tapos, yung akala ko sa ibabaw na bulaklak ay ano din pala, baby din pala niya. So, ayan, dumadami na siya dito. At maganda yung kulay nito kapag na-stress siya sa winter. May pagkapula na, may pagkadilaw, ayan. So, abangan natin kung ano yung magiging hitsura niya pagdating ng winter. Tapos, ito naman siya si Supreme. So, ito nga pala ay, ang plano ko nito dati, ilagay siya sa big pot. Gagawin ko siyang pang-arrangement sa malaking pot. Kaya lang hindi ako natuloy. Yung mga nalaglag na dahon, nilagay ko lang dyan. Mayroon ng mga babies na rin, ayan. So, ang laki ng dahon niya dito. At ang ganda ng ano niya, oh. Makapal yung farina niya at napakatigas ng dahon, guys. Yan. Ang ating Supreme. Tapos, ito naman si Leticia na maliit yung dahon. Ayan. So, ito talaga inaabangan ko to siya kung ano yung magiging hitsura niya dito. Kasi ang tagal ko ng ng Leticia na hindi talaga siya lumalaki kapag nasapat. At ito naman si Elegance ko, ayan, medyo bumubuka na yung dahon niya ngayon. Yan. Medyo, na siya ngayon, nag-establish na siya dito ngayon sa bagong pot niya. Tapos, ito naman si Pulilinsiana ko, ayan. So, ito is cluster nga pala to siya dati, kaya lang, nung niripat ko na siya, hiniwalay ko na yung mga babies niya sa mother plant. Yan, so hindi na sila nakakonect sa mother plant, pero pinagsama-sama ko pa rin sila sa iisang pot kasi marami akong ganito na succulents na magkakamukha.
Yan, para hindi maghalo-halo. And then, ito naman si Silhouette. So, ito nga palang mga ayan, medyo malaki na siya, oh. Yan. So, ito nga pala dati ay nakatanim doon sa ginawa kong garden sa bukid. So, dito ko siya tinanim. At yung mga babies niya, lumaki na. Yan, malaki na yung mga babies niya. Ang dami niyang baby, paikot. So, kaya siya nagkaroon ng baby kasi yung pinakagitnang rosette dito ay ang lumabas bulaklak. So, nawala yung pinakagitnang rosette dito. Napalitan siya ng bulaklak. So, ayan, naglabas siya ng mga bagong baby sa gilid ng mga yung between sa dahon. Ayan, naglabasan yung babies. Tapos, itong dahon sa gitna, pwede nga pala yung gawing propagation. Ayan, kung maganda yung pagkatanggal guys, pwede siyang gawing leaf propagation. So, ganun din yun minsan, yung ginagawa ko, yung mga nagkakaroon siya ng bulaklak, yung rosette niya napalitan ng bulaklak, ayun, yun yung ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga dahon sa gitna para gawing propagation. Tapos, ito naman si Flower Blanc, ayan. So, may nga pala ito, yung dati, may baby siya dito na nagkaroon ng stem rot, so buti na lang ay hindi nahawaan yung iba. So, medyo umukay na siya at lumalaki na rin yung kanyang rosette. Tapos, ito nga pala siya si Unslow. So, ito nga pala ay binili ko dati sa Daiso. So, itong mga baby niya na paikot ay hindi pa rin na nadagdagan. Ayan. So, yung last year, ganun pa rin yung baby niya hanggang ngayon. Yan, wala pa rin nadagdag. So, sana madagdagan yung babies niya. Tapos, ito naman si Monroe. Ayan. Naglagay ako dito ng Monroe. So, medyo mataba yung dahon niya dito. At lumaki na siya ng konti. Tapos, ito si Colorata Braditi. So, tatlo sila. Yung dalawa na sa mini greenhouse. So, ito yung nilagay ko sa clay pot. Yung dahon niya sa pinakababa, pa rin. Soft pa rin. Pero yung dahon niya sa ibabaw ay matigas na. So, nag-start na siyang mag-establish sa bagong pot at saka sa bagong lupa niya. Yan. At ito naman si Jaceray. So, ito nga pala last year ay medyo nasira siya guys. Lumiit siya ng lumiit last year. Ayan. Yung Jaceray ko. Maganda yung dahon nito sa gilid. Yung nagpipink yung dahon niya sa gilid. Pero ngayon ay nag-fade na kasi bago yung lupa niya. And then, dito, parang siya, may itim sa dahon. Hindi ko alam kung mites or na sunburn siya kasi nga hindi ako naglagay dito ng UV cut. So, kapag maaga dito, talagang tutok na tutok sila sa araw. Tapos, ito naman si Keseringiana ulit. Ayan. So, ito nga pala, itong dalawa dito sa gilid ay hindi na nakakonect sa mother plant. So, itong nasa gitna ay cluster pa rin sila. Nakakonect pa rin sila sa mother plant. Ayan. So, yan yung ating Keseringiana. Medyo tumataba na rin yung dahon niya. Tapos, ito naman si Polydonis. So, binili ko talaga to siya guys. Polydonis yung pangalan niya. Pero napansin ko, parang hindi naman siya si Polydonis. Mas kamukha siya ni Hana Urara. Kasi mayroon akong Hana Urara na ganito yung hitsura niya. Kaya lang Polydonis kasi yung nakalagay na pangalan. Kaya hindi ko talaga siya hinihiwalay. Nilalagay sa ibang pot. So, yung mga baby niya, ayan, ganun pa rin. Nandyan pa rin sa magkasama pa rin sila kapag nagkaroon siya ng babies. So, meron kasi akong Polydonis na nakatanim direct sa ground. Tapos, iba talaga yung dahon niya. Mahaba na medyo, manipis. Ito, chubby yung dahon niya. So, ayan, parang na ako ngayon. Nagdadalawang isip na ako kung sino ba talaga to siya. Kasi iba yung hitsura niya. Ayan, so inoobserbahan ko pa rin. At ito naman si red velvet ko. So ito na yung hitsura niya ngayon, guys. So medyo pa rin yung pinakagitnang rosette niya, hindi pa rin nagbago. Ayan. At ito naman si Lovely Rose. So ito nga pala ay nagkaroon siya ng dito, may kasama itong nagkaroon ng stem rot. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng bagong lupa. Baka mahawa kasi yung ibang Lovely Rose ko dito. So, hindi nga pala to siya nakakonect sa isa't isa. Ano nga pala to siya? Yung iba dito ay mga propagation. So, isa-isang nga pala to? Isa-isang puno. Ayan.
So, medyo umukay na at lumaki na ng konti yung kanyang rosette. Ayan. Tapos, ito naman si, Polydonis, Agavidis Polydonis. Ayan. So, ito ay nag-cluster na talaga to siya, guys. Ayan. So, maganda yung hitsura nito, yung kulay niya, lalo na kapag winter na, ma-stress siya sa lamig. Maganda yung kulay niya. So, yung baby niya, kasing laki na rin ng mother plant. So, ito siya, lumiit din siya last year. Pumapangit siya kasi nga, nagkaroon siya ng mga mites. Dinudumog siya ng mites last year. So, sana ngayong taon hindi na siya dumugin ng mites. Tapos, ito nga pala yung na-propagate ko sa dahon na titubans. Ayan, dito ko nilagay. So, ayan, sana lumaki siya dito. At ito naman si Zaragoza. Isa din pala to siya sa nilagay ko dati sa ginawa kong garden doon sa bukid. So dito ko na siya tinanim at yung rosette niya sa gitna parang nagki-crested siya. Hindi ko alam kung magto-two-head siya or mag-crested kasi lumalapad yung dahon niya sa gitna. Ayan. So kung napansin niyo lumalapad siya. At marami din siyang baby sa ilalim. So ayan, may baby siya dito. Ayan. So, may baby din siya sa, Ayan, ikutin natin. May baby din siya dito. Ayan, tingnan natin. Ayan, natanggal tuloy. Ayan, may mga baby siya sa ilalim, guys. Marami siyang baby sa ilalim. At yung kulay niya gumaganda kapag summer na. Nagpipink siya. Ayan, may mga pinky-pinky siya sa dahon during summer. Kapag mainit na yung panahon, ayan, napapansin ko na kumukulay siya kapag mainit na yung panahon. At ito naman si Moneymaker na hanggang ngayon hindi ko pa rin napalitan ng bagong lupa. So, mayroon nga pala to siyang variegation sa dahon. Pero ngayon parang nawala na yung variegation niya, pero yung tip ng dahon niya, mayroon pa rin pagka-pink. Ayan, nagiging dilaw na siya dito. Yan, sa sobrang init, nagiging dilaw yung kanilang dahon kapag tutok na tutok sa init. Yan, tapos ito hindi ko alam kung anong pangalan nito. Yan, yung mabalahibong dahon. So naglagay din ako sa clay pot at ito naman siya si Sedum clavatum. So medyo umukay na yung rosette niya ngayon at unti-unti na rin siyang lumalaki kasi napakaliit talaga ng rosette nito nung tinanim ko siya dyan sa wooden pot. At may baby na rin siya na bago dito. Ayan. May mga baby siya dyan na bago. Ayan. At naglagay din ako dito ng purple haze para mag-lush siya tingnan. At ito nga pala siya si Dusty Rose. Ito na yung hitsura ng Dusty Rose ko ngayon. So, parang mayroon akong ginawang video na tinanim ko siya dito sa pot na to kasama ng pearl necklace. So, ito na yung hitsura, guys. Ayan, malaki na yung Dusty Rose ko. At yung pearl necklace nga pala ay, gumagapang na rin. Tingnan ninyo. Ayan, humahaba na yung niya, guys, Ayan, humahaba na. So, ito yung pearl necklace na pinropagate ko. Ayan, nung niripat ko yung mother plant, ayan, ito siya. Tapos, ayan, diba? Tapos, nandito yung borostil ko. So, ito nga pala ay lahat to mga cuttings na borostil na tinusok ko dito sa pot na to. At, ayan, lumalaki na siya, guys. Tapos, humahaba na rin sila. Ayan, naghahanging na yung niya, rosette niya. Ayan, diba? Naghahanging na siya. Ang lush niya tingnan kasi nga marami akong tinusok dito ng mga cuttings. So, ayan yung hitsura niya. At ngayong taon, hindi siya namulaklak. Parang may dalawang lang dito na namulaklak. Hindi siya nagkaroon ng bulaklak. Tapos, ayan yung pot na ginamit ko. Siya, malalim yung pot. So, ayan, nagtsatsabi na yung dahon. And then, ito naman yung kasamahan sa na-propagate ko sa buto. Ayan, malaki na sila. At may kamukha ni Cabbage Rose, mayroon din kamukha ni Golden Glow. Ayan, iba-iba yung hitsura, guys. At mayroon pa ring natirang pink sa gilid ng dahon. Ayan, yung iba mayroon pa ring
konting kulay, kumukulay pa rin yung gilid ng dahon, pero yung iba ay talagang green na. At ito naman yung na damage ko na RG nung winter. Ayan. Medyo umukay na siya. At naglagay din ako dito ng mga sedum para lush siyang tingnan. So nakakonect pa rin to sila sa mother plant sa gitna. At ayan, ito yung mother plant oh. Lumalaki na rin yung rosette niya. Ayan. So medyo kumulay sila ngayon. So ayan yung hitsura sa malayuan, guys. At ito naman yung peach pride ko. Ayan, yung mga babies, ang laki na. Yan. So, nag-cluster na talaga siya. Tapos, ito yung mother plant. Malaki din yung mother plant niya. Yan. Diba? Sobrang laki ng mother plant. Tapos, yung mga baby, naglakihan na rin. Yan, diba? So, dumadami na yung peach pride ko. Tapos, ito yung Takasago no Ukina ko. Ang laki na rin, guys. Yung pot hindi na makita. Kasi yung mga babies niya, naglakihan. So, ito nga pala yung mother plant na nagkaroon ng stem rot. Tapos, ito yung mga babies. Ayan. Ang lalaki na. So, malaking, nga pala to? Malaking pot yung pinagtaniman ko sa kanila. So, ayan. Ang lalaki na nila, guys. Hindi na sila magkasya sa screen. Yan. Diba? So, pinky-pinky pa rin sila hanggang ngayon. Tapos, ito naman yung, ruby necklace na nilagyan ko ng, onslow. Ayan. Yung dati na tinanim ko tong onslow dito, yung ruby necklace, napakakunti pa lang, guys. Tapos, ngayon, ayan, naghahang na yung mga ruby necklace. Tumatalon na sila sa pot. Tapos, ayan, ito rin mga Takasago no Ukina. Ang ganda ng kulay. So, ito nga pala ay nasira to nung winter. Nagkaroon siya ng frostbite. Tapos, nasira din siya sa gamot. Ayan. So, ngayon naka-recover na siya. Hindi mo na makita kung saan na yung frostbite tsaka nasira sa gamot. Ayan. Nawala na yung na-damage na dahon. Tapos, ito rin ay Takasago no Ukina din to siya. Medyo malaki na rin siya. Ayan. Napakaganda ng dahon niya. Yung pagka-frill ng dahon niya, napakaganda. Yan yung Takasago no Ukina ko dito. At mayroon din ako, ito si Golden Glow. Ayan. So, kumukulay siya ngayon, guys. Oh. Pumupula siya. So, ito nga pala ay pinakapuno nga pala to kasi hinedcut ko rin yung Golden Glow ko. Tapos, ito sila lahat ay nakakonect pa rin sila sa isa't isa. Ayan. So, natabunan na yung pinakapuno. Ayan. Pumupula siya ngayon. Ayan. Malaki na rin siya. Ayan. Bali, 5 sila lahat dito. So, ayan si Golden Glow. So, yun lang guys yung latest update natin sa mga succulents ko na tinanim ko sa clay pot. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!